Puno ng emosyon ang nakaraang chapter kung saan nagwagi ang pagiging tatay ni Ando kay Shin nang iligtas niya ito sa atake ni Hikari kahit nakakatapos lang siya nito barilin sa balikat na naging sanhi din ng paglagay sa panganib ng lahat ng tao sa barko. Gayunpaman, napagdesisyonan ni Ando na sabihin kay Shin kung nasaan ba ang mga bomba sa loob nun. Magagawa kaya nilang mahanap ang mga bomba at mailigtas ang mga tao na nasa barko? Tara na't alamin natin. Ipagpapatuloy natin ang kwento sa chapter 202 na pinamagatang Last Chance. Habang tumatakbo si Sakamoto, tinawag siya ni Shin kaya napalingon siya doon at napatanong kung sasama ba ito sa kanya. Sumagot naman si Shin na meron silang situation sa kanilang mga kamay. Sinabi daw sa kanya ni Ando ang tungkol sa explosives na nagpakuha naman ng atensyon ni Sakamoto. Ipinaliwanag niya na hindi lang isa ang bomba. Meron daw sa may engine room, freight room, guest rooms, sa Great Hall at kung saan-saan pa sa barko. Inalala naman ni Sakamoto yung sinabi ni Ando na kapag namatay ito ay sasabog yun lahat at napakomento siya sa kanyang isipan na hanging by a thread na yung buhay nun. Wala na daw silang oras para hanapin ang lahat ng bomba na nasa ship kaya may napagdesisyon na siya dito. Gayunpaman, naputo lang kanyang pag-iisip nang biglang yumanig yung ship na nagpagulat naman at nagpataka kay Shin kung bakit iyon nangyayari. Nabahala din dito yung civilians na nakasakay at ipinakita sa atin si Hikari na naghihingalo na dahil sa bugbog at napakomento ito dito na ito ang pinakamasahol na araw ng kanyang buhay. Pero tumatanggi daw siya na hayaang mamatay si Ando. Lumalabas na pumunta ito sa control room ng ship at pinatumba nito yung captain upang siya mismo ang magpatakbo nun. Sinabihan siya dito ng isang crew na tumigil siya at kung meron daw injured, meron namang doctor's office sa barkong ito. Gayunpaman, hindi siya pumayag doon dahil ang kinakailangan daw ni Ando ay ICU kaya babalik daw sila sa land at full speed. Napasigaw naman si Shin na nagiging berserk na yung si Hikari on the bridge habang si Sakamoto ay napapakomento na sing determined yun as he is dumb. Bigla namang may sumigaw na masama ito at magkakrasya daw sila sa port na nagpakuha ng atensyon ni Sakamoto. Dahil doon ay pinuntahan na ni Sakamoto ang nababaliw na Hikari at agad niya itong pinatulog sa pamamagitan ng pagbali ng leeg nun. Agad siyang pinasalamatan ng crew habang siya ay inutusan naman ng mga ito na kontrolin na yung ship. Sa kasamaang palad, wasak-wasak na yung steering system kaya hindi na nila mapalitan yung course ng ship o mapigilan ng engines nito. Kaya napaisip si Sakamoto kung ano na yung gagawin nila doon. Pumunta naman tayo sa may seaside at dito ay nagtataka ang dalawang mangingisda kung tama ba yung nakikita nilang papunta sa kanila ang isang barko na nasa harapan nila. Meron din ditong lalaki na pinapadumi ang kanyang aso sa may docking area. Kung saan mapalad ito na hindi ito natamaan ng malaking ship na humaharurot lampas sa likuran niya. Kita ang bilis ng pag-andar ng ship na ito nang madali nitong mawasak yung daanan. Sa isang building naman, may bagong gising na lalaki at pagdungaw nito sa may balcony niya, nakita niya yung parehong ship na mabilis na umaandar kaya inisip niya kung nananaginip pa rin ba siya. Habang nangyayari ito, tumako naman tayo sa nakasandal na dugo ang Ando sa may pader kung saan nangihina nitong tinanong kung ano ba yung ginagawa ni Sakamoto dito. Naiirita siya at napaisip na hindi niya na kayang mag-hold out pa ng matagal. Sa sumunod na eksena, bumalik tayo kina Sakamoto at Shin at dito ay nabahala ang dalawa dahil nakita nilang may masasalubong silang bridge. Napalingon ng ilang civilian sa nasabing bridge at nagulat ang mga ito na may malaking barko na padiretso sa kanila. Napasigaw sa sobrang pagkabahala si Shin at yung crew na nandoon habang si Sakamoto ay may napansin sa kanilang itaas. Dumating dito ang polis na naka-helicopter at sinabihan sila na itigil agad yung ship na yun. Meron namang nakuhang ideya si Sakamoto dito at nang mabasa ni Shin yung iniisip niya, kabado nitong sinabi kung seryoso ba talaga siya dun. Kinuha ni Sakamoto yung anchor weapon Hikari at sinimulan niya yung ikot-ikutin upang makakuha ng momentum. Nang maramdaman niyang sapat na ang bilis nun, ibinato niya iyon papunta sa helicopter na tumama naman sa gilid na parte nito. Sumunod nun, buong lakas niya yung hinila pababa at hindi nagtagal ay nagawa niya iyong mapatumba sa harapan ng humaharurot na barko. Nabahala yung piloto ng helicopter doon habang si Sakamoto ay agad na pumasok doon at sinabi na kinakailangan niya itong hiramin. May binuksan siyang switch dito na nagsanhi ng pagbilis ng pag-ikot ng hélice ng helicopter doon. Nagsitakbuhan naman yung mga civilian sa nasa tulay na tatamaan na ng barko pero mukhang dahil sa ideya ni Sakamoto, nagsimula itong bumagal. Sa kabutihang palad,
Tuluyang tumigil yung barko sa pag-andar at halos dumaplis na lang ito sa railing ng tulay. Gumaan din yung pakiramdam ng civilian sa nasa loob ng barko matapos silang tumigil. Habang ang naghihingalong Ando ay sumisigaw na bilisan na ng mga ito dahil nararamdaman niya na lumalabo na ang kanyang paningin. Agad namang inanunsyo ni Shin sa mic sa control room na sasabog na yung barko kaya magsialisa na daw yung mga tao doon. Dahil dito ay mabilis na nagsilabasan ng mga tao sa loob habang sina Sakamoto at yung helicopter pilot ay nasa tubig na lumalangoy. Habang tumatakbo naman si Shin ay sinisigawan niya yung mga tao na bilisan na nila at kung hindi daw sila makakaabot sa labasan ay tumalon na lang ang mga ito sa river. Bigla niya namang naisip na kung maayos pa yung barko, ibig sabihin nito ay buhay pa rin yung tatay niya. Malamang daw ay ito na ang huli niyang chance upang makausap yun. Gayunpaman, habang pupunta siya kay Ando, nakarinig siya ng bata na hindi makalabas sa barko dahil masakit ang legs nito. Nagkaroon tuloy siya dito ng pagpipilian na kung ano ba ang dapat niyang gawin. Pero hindi nagtagal ay may napili na siyang iligtas dito. Tumakbo siya habang nagsorry matapos yun at bigla tayong pumunta sa sitwasyon ni Ando. Habang naghihingalo ito, napaisip siya na basura ang naging buhay niya. Pero hindi daw siya mamamatay muna dito hanggat hindi niya pa nakikita yung anak niya. Hindi nagtagal, napansin niya na si Shin na may pasan-pasan na batang lalaki habang naglalakad pa palabas ng barko. Paglingon naman ni Shin, nakita din siya nito kaya nagsimula itong maluha. Habang tinitignan ng kanyang anak, napangiti siya doon at pabulong na sinabi na mabuhay ito. Narinig naman yun ni Shin gamit ang kanyang clairvoyant power na nagpalaki ng kanyang mga mata. Habang si Sakamoto ay napatitig lang sa pangyayari. Matapos makita ang kanyang anak, bumitaw na si Ando at sumuko na kay kamatayan na nagsanhi ng pagsabog ng sandamakmak na bomba sa loob ng barko. At ayun na nga, sa huli din pala ay nawala na ng tuluyan sa piling ni Shin ang kanyang tatay no? Nakakalungkot naman talaga ito. Well, kita-kits na lang ulit sa susunod na kabanata.